Galing sila sa farm, magkakasama silang tatlo, umalis sila ng van ng gabi, umalis sila patungong Pantalan, and wala talagang nakabantay. Hindi pa ba casing yun, yung lugar niyo? Bakit in the first place, kung talagang gusto nyong hanapin si Alice Go, I'm asking this to the police, sa PNP, bakit hindi nyo kinasing? Bakit hindi nyo pinuntahan sa farm kung ano? Sabi lang niya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos tanong ko siya saan siya punta, sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Si Zhang Jie, nag-book po siya ng 4 na kwarto dun sa Harris Hotel. So parang hindi siya para sa hiwa-hiwalay na tao, para sa Yes, Madam Chair. The information we got was Eman Pulo in Zampa. Not Aman Pulo, but Eman Pulo. That's in Kabangan? Zambales? Yes, Mr. Chair. Kabangan? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. So that was the last information that we got, Madam Chair. And I may report to the body that together with the Bureau of Immigration, we tried to get access to the said private resort. Unfortunately, it was very difficult for us to get into the resort without compromising the operation. Then when we did finally get into the resort together with the Bureau of Immigration and some elements of the military, we received information that we were 1.5 hours too late because apparently the group left by a speedboat in 2 speedboats, Madam Chair. sinong grupo yan? If our theory is correct, that would have been the group of the dismissed Mayor Bamban together with her 2 siblings. July 14 po iyon. No, ma'am. July 14 was the Last date sighting. that our last sighting, Madam Chair. So anong petsa nung sinasabi niyong you were 1.5 hours too late para maabutan sina Alice Go? They left on 2 speedboats. I will have to go back to our record, Madam Chair, but now that we have in public, it's not public information that she arrived she was in Denpasar on 17th of July, then arrived in Malaysia around 18th of July. Our theory may have been wrong in the first place because if I am not mistaken, the operation that we conducted, it took us, I'm sorry, Madam Chair, it took us almost a month to be able to firm up the operation together with the Bureau of Immigration and our military counterparts because it was really very difficult for us at that point. The place is secluded. It takes a few hours away from mainland Zambales to go into the island. And it was very, how would I put it? It was very suspicious for us because the island was guarded by 4 members of the Philippine National Police. So, because of that fact, the pictures that our assets were able to take about that particular island, we became all the more suspicious. But unfortunately, again, being the small agency that we are, it took us almost 3 weeks to be able to finalize the operation. And by the time that we arrived, we had no positive sightings of the said subjects, Madam Chair. So itong 1.5 hours too late kayo para abutin yung grupo ni Alice Go na umalis sa 2 speedboat mula sa Eman Pulo sa Kabangan, posibleng ito yung simula ng journey na dinidescribe din ni Miss Sheila at yung sinusubukan nating buuin na kwento kung paano nakatakas si Mayor Alice That may sa not be Pilipinas. in the affirmative now, ma'am, given what is now publicly known. Because based on the immigration records that our friends from the Bureau of Immigration were able to obtain from their counterparts in Singapore, Indonesia, Singapore, and Malaysia, she left Denpasar 17 of July, arrived in Malaysia 18 of July. So our operation was conducted 3 weeks after July 14 po, Madam Chair. So we may not be talking about the same individuals anymore. But maybe we're talking of Chinese nationals who are still Pogo-related. Okay, and speaking of those individuals na sinusubukan yung i-identify within those 3 days na sabi nyo hindi ma-account for ng PAOK,
who exactly were in Mayor Alice's group in Emanpulo? What we were able to positively identify at that point, Madam Chair, around July 15, was there were indeed Chinese-looking foreign nationals in that particular island, Madam Chair. Then our asset informed us that apparently he had an eyeball sighting of Mayor Guo. But then when made to us to produce an actual video or a picture of the said dismissed mayor, he failed to submit the same. But because of certain facts that we saw in the island that were suspicious to us, we nevertheless went through in developing the operation. Madam But, Chair? yes. Madam Chair? Yes, Sen. Rafi, Yeah, briefly, please. kasi binanggit niya na meron kayong asset na nagsabing possible sighting ni Alice Goo doon sa Emanpulo, right? Okay. So, nung nagkaroon kayo ng ganong sighting from your asset, ba't hindi nyo binantayan, surveillance, kinasing yung lugar na yon, and then contact the Philippine Coast Guard at ibato sa kanila na bantayan paligid ng karagatan dyan sa Emanpulo and then dyan sa lugar, sabihan sa PNP, si IDG, para manmanan at na make sure lahat ng mga sasakyan dyan sundan o parahin, whatever. Why didn't you do that, sir? That was done, Mr. Chair. The Armed Forces of the Philippines went around the area. They did several instances of casing in the area. Unfortunately, Eh kung meron kayong casing, ba't nakatakas? Mr. Chair, unfortunately, the subject foreign nationals were staying in one particular secluded area of the resort, Mr. Chair. Then, given that all that we had, Mr. Chair, was a mission order, and the commissioner would bear with me, all mission orders in relation to immigration, the Bureau of Immigration, are person-specific and location-specific. So when they failed to account for the physical person of Alice Leal Guo or Guo Waping, we would not be able to implement the said mission Okay, order. yung sinasabi niyo po, Director, na foreign-looking nationals, Chinese nationals, Chinese-looking, ano nangyari doon na yung pinitsa niyo ng asset niyo? Nakawala ba yun o hanggang ngayon nandoon pa rin natutulog doon sa Emanpulo Resort? I would imagine, Mr. Chair, they're still there in Emanpulo because they have made a residence of the private resort. So mali yung asset niyo? Yes, sir. I think the asset was simply wrong because now, as I stated with the Madam Chair, because of what is publicly known now, given that she had her passport stamped July 17th in Indonesia, I can now definitely say that that was not guwaping in that particular location. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Although if I you may. said there were 3 days unaccounted for, no? Anyway, balikan ko kayo before going back to DOJ, SP Pro Temp. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, kanina sinabi ni Sheila, no? Sheila, pangalan mo? Bumiyahe kayo from Manila around 5 hours tapos sumakay ka ng maliit na barko. Opo. Correct? Yung oras, hindi ko sure eh. Yeah, approximately mga 5 oras. Siguro po. Alright. Okay, kasi pag pupunta ka sa Zambales, mga 3 oras lang yun. Hindi ko alam Alright. po. Sinasabi ko lang. Pero pag pupunta ka sa Pangasinan, aabot ka ng 5 oras. Tama ba? Kung dadaan ka sa T-Plex, gano'n. Alright. Noong nakarang hearing, mga first, second hearing, tinanong ko kay Alice Go kung meron siyang karelasyon na politiko. At sinabi niya, wala. Pero it's already an open book na meron sa Pangasinan, sa mayor doon. Doon sa bayan na yun, sige, banggitin ko na sa Sual, Pangasinan, meron pong daungan doon. Meron daungan doon. I have information, my office has received information na meron daungan doon na pumapasok ang mga Chinese nationals doon. Siguro ito yung mga empleyado ng mga Pogo na dinadala dyan sa Bamban. Now, pwede rin lumayas doon. Pwede rin kumuha kayo ng barko doon, paalis, papunta sa abroad. Yung sinasabi mong maliit na barko. Yun lang po ang aking theory dahil siguro may mga kasabot itong syempre maraming pera yung kapatid mo, mayor yung kapatid mo, tsaka
yung baka I'm not sure, I do not have any evidence to corroborate myself, no. Basta ang pagkakalam ko, meron siyang boyfriend doon sa Sual na siguro ha, siya ang umalalay, na pwedeng umalalay na para makalabas kayo ng bansa. Yun lang po, Madam Chair. Salamat, SP Pro Temp. Last kay Director Casio, bago ko talaga balikan ng DOJ, no, sa inyong teorya. Who exactly were in Mayor Alice's group dun sa Emanpulo? Kahit sabi nyo na mali yung asset niyo about what happened after. Pero dun sa araw na yun, yung huling sighting nyo na July 14, andun din ba si Miss Sheila ayon sa asset nyo? No. Andun ba si Wesley at andun ba si Seaman? Madam Chair, on July 14, the information, on July 15, the information we received was she went into Guwaping, I mean. She went into Emanpulo on the 14th of July. Only her was mentioned. But then again, if I may be allowed to state, that information may be erroneous at this point, given what we have, what is publicly known now po. Alright. Salamat, Director Casio. Madam So Chair. finally, again, Bilis lang, Madam Chair. mabilis lamang po, and Mabilis then lang talaga. kailangan kong balikan na ang DOJ. Yes, Madam Chair. Rafi. Kung naging maagap lang sana ang DOJ sa pagproseso ng kaso against Alice Goo at lumabas agad yung warrant of arrest at nakipag-coordinate tayo sa Interpol para malabasan ng red notice, hindi na sana nag-uusap dito ngayon. Huli na sana si Alice Goo kasi hindi na siya makatapak kahit anong airport because all member countries ng Interpol ay naka-red flag na yan at pag dumaan yan, huli agad. Bakit po mabagal yung pag-usad ng kaso ni Alice Goo sa DOJ? Yusek T, since ang tanong pala ay para din sa DOJ, pakisagutin yung tanong ni Chair Rafi, and then tumbukin na rin yung tanong ng Chair sa bawat ahensya. Sang-ayon ba kayo dun sa mga teoryang sinabi so far ng BI, ng PAOK, o kung hindi, anong teorya ng DOJ, paano nakatakas si Alice Goo sa Pilipinas? Sige, doon sa tsorya muna ng DOJ, Madam Chair. Ang tsorya namin, yung lumabas na yung balita na nakalabas na ng bansa si Mayor Alice Goo, ay dumaan siya sa backdoor. Ang pinag-uusapan lang namin ay kung himpapawid ba or tumawid dagat siya. Mabuti na lang ngayon na nagaling na mismo kay Miss Sheila Goo na tumawid dagat sila. Base sa impormasyon na nanggaling kay Miss Sheila Goo, ay mukhang galing sa Luzon. Luzon ang point of exit nila mula sa Pilipinas para makapuntang backdoor. At dahil din sa kwento niya na sumakay muna sila ng bangka bago lumipat sa mas malaking boat, no, ay posibleng dumaan sila sa mga private port. Dahil ang mga bangka naman, hindi naman yan tulad ng mga mas malaking boat, no, na kailangan sa mga official port dumaan. Minsan nga, pwede nga sa tabing dagat lang, doon manggaling ang mga bangka. Doon sa tanong ni Senator Villanueva, ang pangkaraniwan na ruta doon sa backdoor ay Zamba Sulta at Palawan. Yun ang mga ulat sa amin galing sa mga Pilipinong nasasalba natin sa ibang bansa na trafficking victim, at sa mga ulat nila ay kung nag-backdoor man sila, doon sila dumadaan. Pero lumalabas dito na maaari din talagang dumaan sa Luzon, lalo na kung may resources ang taong gustong makalabas. So hindi lang southern backdoors pinag-uusapan natin, northern backdoors or front doors din ang posibilidad. And before I continue with Yusek T, dun sa isang binanggit ni Director Casio, matanong ko do sa NBI, may ka-look-alike ba si Alice? Kasi may mga impormasyon din na, at tanong, may doppelganger ba si Alice Goo? Okay, Madam Chair. Director Santiago. Madam Chair, sorry, hindi pa sinasagot ni Yes, Yusek babalikan po Felix. natin ang DOJ, Bakit Chair mabagal Rafi. yung usapan Yes, na yes, ako? babalikan po natin yung tanong na yun. But just quickly, Director Santiago, may look-alikes ba si Mayor Alice? Kaya yung nabitin dun sa tanong ni Director Casio na nakita pero mali pala, and then may 3 araw na unaccounted for. May doppelganger o look-alikes ba si Mayor Alice Goo? Yung sa look-alike, ma'am, hindi imposible. Maaaring may ka-look-alike siya sa... Alright. Salamat, Director Santiago. Yusek T, yung bahaging tanong din galing kay Chair Rafi. Opo, bakit mabagal yung pagkilos ng NBI dito? Salamat, Ng Chair Rafi. DOJ dito? Salamat, Madam Chair. Salamat
Chair Rafi, sa tanong nyo. Gusto po namin talagang as much as possible mapabilis ang kaso. Kaya lang unang-una yung kaso na to, hindi lang naman si Mayor Guo ang respondent dito. Madaming mga respondent dito. At bukod doon, yung mga abogado ni Mayor Guo, madami silang in-employ na dilatory tactics. Tuwing nag-schedule kami ng preliminary investigation, hindi magpapakita, hihingi ng extension. At ang huling ginawa nila, nagsalang sila ng motion to admit kung saan, bago nagsalang ng motion to admit, ay sinabi na ng mga fiscal na namumuno sa prosecution panel na tapos na ang kaso, no? Submitted for resolution na. Pero ang nangyari doon sa pinakahuling hearing, dumating ang mga abogado ni Mayor Guo at nagsalang ng motion to admit with counter affidavit. At ito na yung alam nating counter affidavit na mukhang peke, no? Mukhang may problema doon sa counter affidavit na yun. So lumalabas, Your Honor, no? Hindi natin matatanggi, may dilatory tactics talaga na ginamit ang mga abogado ni Mayor Guo upang mapatagal ang kaso sa amin. At kami naman, kailangan kami balanse, kailangan galangin din namin ng mga karapatan ng mga tao na dumadaan sa preliminary investigation sa amin. Hindi namin basta-basta pwedeng ibraso ang kaso na to. Pero alam po namin na kung kakayanin, sana mas mabilis, at nakausap din naman namin yung mga prosecution panel na sana kung kakayanin nila, as long as pasok sa procedures natin, ay sana mapabilis nila ang pagdesisyon ng kaso. And so Yusek T, so ano na yung mas firm na teorya nyo sa paano nakatakas sa Pilipinas sina Alice Guo? So, narinig naman natin kay Ms. Sheila Guo na mukhang nagbiyahe sila palabas ng Pilipinas na tawid dagat at dumaan sila at mula sa isang punto sa Luzon. At sang-ayon naman to sa mga iba-ibang tsorya dito, galing kay Director Casio, sabi niya sa Zambales, sabi ni Senator Jinggoy, maaaring galing sa Pangasinan. So maaaring galing sa Luzon ang paglabas ni Mayor Guo, lumipat sa mas malaking boat at mula noon pumunta na sa Malaysia. Matanong ang Coast Guard, ano po? Since lumalabas yung iba't ibang teorya ng mga ahensya, mas marami ay nag-aakala na tumakas sina Alice Guo by boat. Ganon din po ba yung nabubuo ninyong teorya sa ngayon? And if so, meron na po ba kayong nakukuhang manifest nung vessel na sinakyan nila para makatakas sa Pilipinas? Ang information po na alam po namin, Madam Chair, Your Honors, ay what we have just been hearing, particularly by air. Pero apparently, with the new manifestation, it may not be so anymore. So, instructions have just been given now to our units to dig deeper into this and for us to be able to determine veracity and to be able to determine what the gaps were vis-a-vis the capabilities that our units have. Mas specific po ba yung instructions ninyo sa mga units nyo? Halimbawa, may priority sa Sambales, may priority sa Pangasinan, at yung ilan pang mga lugar na binanggit ng iba't ibang ahensya na maaring dun siya nag-jump off palabas? Opo, ma'am. In fact, particularly the district commander sa Coast Guard District Northwestern Luzon in La Union, which covers the northern area, and the Coast Guard District Southwestern Mindanao, which covers the Mindanao area. Yan po yung mga whom we advised just now as the discussions went on, ma'am. Madam Chair. Salamat sa pagsubaybay, Vice Admiral Just a Punsalan. short Yes, manifestation to briefly, the chairman. Sendoroy, bago tayo dumako sa Yes, PNP. Before I leave, Madam Chair, I may request the chairman at chairwoman of this committee, Madam Chair, na next hearing, can we invite the Philippine Navy, invite them also, the team of the Philippine Navy that comprise the joint border control ng Pilipinas at Malaysia. Kasi sila, yung mga tao na yan, very familiar sila sa lahat na nagkukross sa borderline natin ng Pilipinas at Malaysia dahil sila nagsisisita doon. Chine-check nila yan. So baka pwede yung border control team leader mismo ng Navy at saka yung ating immigration, di ba may tao kayo doon na sa border control ng South? Yes, Your Commissioner. Honor. We have Oh. an office in Bungao, Tawi-Tawi, Sama natin, Madam Chair. and Balabac in Palawan. Thank you, Madam Chair. Yun Madam lang, Chair. Madam Chair. Thank you. Madam, Salamat kaayo, Madam Chair, Sendoroy. pwedeng- So we will invite
the Philippine Navy Joint Border Control, at yung BI sa Bonggao at saka Balabac. Yes, Madam Chair, briefly, Sen. Joel, pwede pong, before we hindi, go back hingi to lang din po ako PNP. gaya nung binanggit ni Sen Bato ng kasi kanina pa natin pinag-uusapan yung theories, Madam Chair. And I appreciate the questions raised by our colleagues because we wanted to make sure that our system works. We wanted to make sure that there are the mechanisms are in place. And so when you ask questions, for example, when you ask questions sa DOJ, ano yung theory nyo? Ang nakuha nating sagot ay kung ano yung binanggit kanina ni Sheila. Pagka tinanong po natin yung mga ehensya kung ano yung theory nila sa nangyari, we wanted to find out how they process information. Mula po dun sa gathering of information, how do they develop their theories, etc. Paano natin mai-improve? Para ho, sa susunod, hindi na mangyari to. So, baka po pwede, Madam Chair, we can ask these agencies, ano ba yung process nila? And if there's anything we can improve, what are the loopholes that we are looking at na po pwede nating pagtutukan, pagtuunan ng pansin sa budget deliberation? Papakita na naman natin itong mga saksakan ng daming intelligence funds, itong border control management funds, etc. We wanted to make sure that these are being used properly. So I hope we can ask the departments, agencies, how they develop this, ano yung mga loopholes, ano yung mga pwede nating gawin, may kulang ba? Dun sa binabanggit kanina na porous ang lugar natin eh. So, na-identify natin yung mga mabibigat at talagang notorious areas in the country, then we'll be able to improve our services. We'll be more efficient. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, pwede mo Thank kasi. you, Sen. Joel. So, dun sa isa-submit na report ng bawat ahensya, pakisama na yung sinasabi ni Sen. Joel. Ano yung dinadaanan yung work process para mabuo yung ganyang mga teorya or paliwanag sa kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. Madam So, Chair. before I go to the PNP, Sen. Rafi, Chair Okay. Rafi. Gusto ko lang follow up dun sa sinabi ni Senator Villanueva, may loophole sa ating mga sistema sa gobyerno kaya nakalusot at nagkakaroon tayong ganitong klase problema. Medyo linis lang ko ng konti. One of the reasons why we're here really is to find out bakit maraming mga Chinese nationals agad-agad nagiging Filipino citizen at siyempre na-establish natin yan. Ang tanong ko ngayon, every single year, sorry Madam Chair, medyo linis lang ko ng konti, nakakahuli ang immigration na mga Chinese nationals gumagamit ng passport na obtained fraudulently. Anong ginagawa nyo doon? At bakit wala pa rin nakukulong ng mga taga-PSA, mga taga-local civil register na kung saan doon nag-umpisa lahat? Bakit? Kasi kung hindi, kahit mag-hearing tayo ng ganito every week or every month, tuloy-tuloy pa rin yung operation ng mga sindikato. We have to put a stop right here, right now. Why? What happened to those Chinese nationals na nahuli? Paano yung prinosis yun? Bakit hindi nyo pinasa sa NBI? Para yung NBI imbestigahan at kalawitin yung mga taga-PSA na yan at yung mga taga-local civil register na yan na sangkot sa sindikato. Commissioner Tansinko, briefly please. Thank you, Your Honor. The individuals, the foreign nationals who are using fraudulently acquired Philippine passports. And on March 6, 2024, we have submitted the list and the background of these cases to the Blue Ribbon Committee. And we likewise submitted this as early as November 28, 2023, as well as to the National Bureau of Investigation on November 21, 2023. I'm sorry, sir. Let me interrupt. Hindi mo ata naintindihan yung tanong ko. Pero I'm giving credit to the immigration at palagi kayo nakaka-intercept ng mga Chinese nationals gumagamit ng fraudulently obtained Philippine passport. Ang tanong ko, ano nangyari po sa mga kasong iyon? Alam ko po nakapag-submit kayo sa Senate, sa Blue Ribbon, sa NBI. Ano nangyari sa mga Chinese nationals na yon? At yung po ba ay na-process sila at na-imbestigahan kung bakit sila nakakaroon ng passport at sino yung mga in cahoots with them? Those kind of things. As far as Kasi sir, as far as 2000, year 2000, nakakahuli na kayo in fairness to your credit sa immigration. From 2000, Madam Chair, up to the present, every single year, nakakahuli kayo, nakaka-intercept kayo. Anong ginagawa nyo sa mga nahuli nyo? Na imbestigahan nyo na ba yun para malaman kung sino makasabat nila sa
PSA, sa Civil Register's Office, Local Civil Register's Office, yun po yung ibig sabihin. Commissioner, dahil sinabi na rin naman ni Chair Rafi na ibang paksa ito, please answer briefly and then submit comprehensively in writing para makadako na po tayo sa pagtatanong sa PNP. Yes, Your Honor. Itong mga tao na to ngayon ay nasa Bikutan, sa holding area natin. We have already issued the deportation orders against them, but we defer the deportation pending the result of the investigations by the NBI, the Senate, and the Department Okay, of Foreign pero Affairs. sir, wala ho ba kayo na-identify man lang nakasabat nila sa PSA or sa Local Civil Register kung saan nanggaling yung pag-i-issue ng Filipino birth certificate nila? Kasi every year ho, di ba, since 2000, every year nakakahuli, nakakaharang immigration. So 24 years na. Wala pa rin na nakakasuhan, wala ko convict na taga PSA, taga Local Civil Register na doon ang gagaling yung lahat ng kabalastugan pinag-usapan natin ngayon. Commissioner, please Yes, ma'am. wrap up your brief answer to this question and submit the comprehensive answer in writing. And then, babalik po kami sa PNP. Pero, you know, Madam Chair, We will do, Your I'm Honor. really interested, Madam Chair. Kasi this is the reason why we're all here. Kasi kung hindi natin pag-usapan talaga ito, every year or every month, dito ulit tayo at pag-uusap ulit natin, may nakalusot na naman ng high-profile personality. Paano yung mga low-profile? Paano yung mga sindikato na sa PSA, na Local Civil Register na tuloy-tuloy pa rin ang pag-produce ng mga Filipino birth certificate? It has to stop. And by that, dapat by now, na pinpoint na natin kung sino mga kasabat na yon o yung mga nag-issue, kung saan nakakuha ng Filipino birth certificate ang mga itong mga GOO siblings. Bakit hindi pa natin nakakalawit yun? The Chair shares the concern of Chair Rafi. Gusto ko lang balikan pagkatapos ng mga tanong ng Chair, yung order ng questioning, Sen. Sherwin, Chair Rafi, SP Pro Tem Jinggoy, Sen. Joel, and to focus dun sa paksa natin ng ating pagdinig, which is yung pagtakas ni na Alice Go sa Pilipinas sa kabila ng maraming prosesong sinasagawa ng mga ahensya. So please, Commissioner, one last brief answer to this question, and you are requested to submit in writing the comprehensive answers to this question, and then babalikan na po natin ang PNP. Thank you, Your Honor. We will submit the comprehensive report. As a short answer, Your Honor, these foreign nationals, wala po silang alam kung sino nagproseso ng papel nila. So, in effect, may nagpro-process na sindikato for them. Salamat, Commissioner. So, yung sindikato, malamang may posibleng at dapat itanong kung may presensya din sa loob mismo ng bureau ninyo, bukod sa Local Civil Register. So, the committee will await for Chair Rafi and all the members yung comprehensive answer ninyo. And in any case, the Committee on Women, hindi po itong Subcommittee on Justice and Human Rights, the Committee on Women will continue its hearings, which may be a better venue para mapatuloy namin itanong itong mga tanong tungkol dito sa PSA at saka LCRs. So, madako naman kay Police Brigadier General Salvador. Sir, ano po yung teorya, yung nabuong kwento na ng PNP kung paano nakatakas sina Alice Go sa Pilipinas? And you might also want to address a disturbing point mentioned by, I believe it was PAOK, na may 4 na PNP na nagbabantay dun sa Eman Pulo resort doon po sa Kabangan. But your theory first, General. Madam Chair, I stand corrected. SP Eman Pulo is Pro Tem. not in Kabangan, it's in San Antonio, Zambales. All right, so we correct the record. San Antonio ang location ng Eman Pulo. General Salvador. Mr. Chair, Your Honors, on the first question, Your Honors, on the aspect of theoretical reports, as of this time, we do not have official. As we believe on this perspective, we somehow do not subscribe to these theories as it requires validation of debriefing reports, not only with the subject persons, but somehow, given the circumstances, Your Honor, with our geographical setup,
I would like to assert with respect to the point of the Coast Guard, and given our experiences, yun pong talagang the common theory that we use as the backdoor. On the perspective siguro po in aid of legislation, I believe yung mga private resorts po can also be somehow later on subjected to inspection, and all those water vessels or watercraft can be subjected to registration. Because sa aming pong karanasan, I was once assigned in Mindanao, talagang napaka-simple at napakadali lang po. You can just, hire even a small vessel, go to private resorts, or not even private resorts, just a certain coastline will do. So yun po, Your Honor, I believe that somehow will provide insights about this hearing. And on the second question, Your Honor, we will have to get report from the PAOK for us to be able to investigate this, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you, General Salvador. Please do, dun sa second point. Pero dun sa una, I would be surprised po kung wala kayong mas matibay na teorya na by this time, dahil kayo po yung unang ahensya ng gobyerno, August 14 pa lamang, sabi ninyo na nakakuha ng information na ito at kaagad-agad, kinabukasan, ipinasa nyo na po sa BI. So, you mentioned private resorts at saka water vessels. Ibig po bang sabihin sa binubuo ninyong teorya, mainit ang mata nyo halimbawa dun sa Emanpulo? And what about yung vessel na sinabi ni Miss Sheila sinakyan nila? Meron na ba kayong nasisimulang i-identify na particular water vessels? Those are subject of investigation, Your Honor, kasi alam po naman natin pag pribado, very restrictive yung normally mga official mandate ng gobyerno. It requires substantial evidence or even a probable cause for us to be able to secure warrants, for us to be able to search these premises, no? That's why when we talk about private resorts or private vessels, talagang medyo mahirap po. And as going back doon po sa sinasabing theories, we prepare kasi po yung tinatawag nating validated reports. If it will remain as information report, this will bear no weight when we talk about, getting some theories, Your Honor. Madam Chair, if I may Yes, Sen. Joel. just bago follow bumalik up ka ng on PNP. what our resource person General Salvador is saying, because when you talk about areas that you are looking at, for example, in this case, di ba, huwag na tayong lumayo sa binanggit sa atin ni Miss Sheila Go, galing sila sa farm So yung farm, hindi pa po ba yun enough? We don't have enough reason para bantayan yung farm. Hindi pa ba enough na alam natin na pinaghahanap itong si Alice Go? Meron tayong nagbabantay dun sa farm? Na lahat ng tao yata sa Pilipinas alam na yung word na sa farm ako lumaki. So, hindi pa ba natin babantayan yun? So, dun lang, Madam Chair, medyo I'm alarmed because I feel sorry, and it's really hard, no, to as our Coast Guard were saying, we have 7,000 plus islands na hindi mo naman talaga mababantayan, no? Very porous, etc. But there are cases na, 'di ba, alam na natin yung Tawi-Tawi, yung Sulu, yung Zamboanga, alam na natin 'yan, matagal na 'yan. For decades, binabantayan na talaga 'yan. But itong case na po na ito, no? Nung binabanggit po kasi ni Ms. Sheila Go, Madam Chair, na galing sila sa farm, magkakasama silang tatlo, umalis sila ng van ng gabi, umalis sila patungong Pantalan, and wala talagang nakabantay. Hindi pa ba casing yun, yung lugar na yun? I'm not good in this. This is not my expertise, but I'm just a bit alarmed and concerned na these are things na, I'm sorry to say, but common sense, Madam Chair, na ito yung farm Hindi ba babantayan talaga natin yun? Aalamin natin kung ano yung mga nangyayari po doon. So, yun lang siguro, General Salvador, yung
binabanggit namin kanina how you process your information. We all agree with you that information should be validated. It has to be validated. Otherwise, it's just a mere chismis o kwentong kung kani-kanino, no? Magiging valid lang yan. Magiging important lang yung information na yan if it's validated. So that's why the committee is asking, let's find out how do you validate? How do you gather information? Kasi yun yung importante sa amin as legislators. We wanted to find out how we could be of help if there's anything we can do insofar as legislation is concerned. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if I may. Salamat, Sen. Joel. Yes, SP Pro Temp, bago ko Thank you, balikan ang PNP. Madam Chair. I agree with the observation made by our colleague here, Senator Joel. Kasi nung first hearing, first or second hearing, inamin naman ni Alice Go na nakatira siya sa farm. Farm, doon siya lumaki sa farm. Alright? At ang sabi ngayon ni Sheila, galing sila sa farm, papunta rin sa Pantalan. Bakit in the first place, kung talagang gusto nyong hanapin si Alice Go, I'm asking this to the police, sa PNP, bakit hindi nyo kinasing? Bakit hindi na ninyo pinuntahan sa farm? Kung ano man yung farm na yun, bakit hindi nyo kagad pinuntahan? Baka sakaling nandun si Alice Go. General Salvador? Actually po, yung siguro statement ni Madam na galing sila sa farm or bahay, we cannot really be sure kung talagang Assuming, referring to assuming, or assuming hindi siya, assuming wala tayong tiwala doon sa sinabi niya galing sila sa farm, di dapat right there and then, nung sinabi ni Alice Go na pinaghahanap na natin si Alice Go, dapat kinasing nyo na yung farm na sinasabi ni kung saan sila nakatira, di ba? Actually, Your Honor, since July 12, after the USAA requested us for police assistance, in fact, there were around 8 places where our station's personnel accompanied the USAA agents to enforce the arrest order. And it so happened only one was taken into custody, si Nancy Gamo. So yun po. After that, Your Honor, our directives is consistently to monitor them. When we talk about monitoring, of course, it is, we can always say that it is not a 24 hours because we are only responding to the arrest order given by the Senate, and it is the USAA has all the circumstances of mandate, and we are just extending police assistance. But nonetheless, Your Honor, given that monitoring, it is true that we have not monitored when we talk about how they left. We only gather reports based on intelligence on other agencies, Your Honor, just for us to be able to get this breakthrough in having this information on the arrest of the two respondents, Your Honor. Just to clarify, Madam Chair, so nag-casing po kayo dun sa farm? When we talk about monitoring, Your Honor, it is more on a plain part of the patrol operations, Your Honor. Patrol operations. Yes, So nobody's actually looking the possibility that they are there. Yes, Your Honor. More Kasi I wanted to make that clarification kasi parang binabanggit niyo ho kanina whether you believe or not yung statements made by Miss Sheila Go. So right now, do you have any doubts na hindi sila galing sa farm? I believe hindi sila galing sa farm, Your Honor. Okay, thank you. Salamat, SP Pro Temp. Follow Oh, up I'm lang. sorry, Yeah, follow up lang. yeah, follow-up question. Thank But you. just before the SP Pro Temp's follow-up question, tama po yung sinabi nila, July, at sinabi din ni General Salvador, July 11 pa lang, may warrant na po mula dito sa Senado. And sa kabila nung salamat sa mga tulong ng PNP sa OSAA na talagang hindi tumigil i-assert yung kapangyarihan ng Senado, isa lamang ang naaresto, and until now, wala pa pong maayos na paliwanag. Teorya, no? Mula conclusive na explanation paano siya nakaalis. So, SP Pro Temp, and then dadako na ako kay Miss Sheila. Thank you, Madam Chair. Sheila, di ba sabi mo, 3 kayo umalis, sumakay ng bangka, maliit na bangka, tapos malaking barko. Po.
Tapos nakarating na kayo sa Malaysia. Po. Tama? O ngayon, natanong ko, nasa ang kapatid mo? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo. Ayan. Oh, bakit hindi mo alam eh? Tatlo kayong naglanding sa Malaysia. Yung Ba't di mo huli, alam kung hiwalay nasa na kasi yung kapatid po mo? kami. Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. sa Indonesia, naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20? Ng August? Opo. So, dumating kayo sa Indonesia kailan? 18 18 ata. ng 18. August. August 18. Tapos, pumunta kayo sa Thailand? Sa Indonesia, 18. Dumating kami. Oo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. 20 yata. Saan siya Ikutin nagpunta? ko na po. Saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, wala siya sinabi. Wala po. Basta-basta lang umalis. Sabi lang siya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos tanong ko siya saan siya punta. Sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Huwag daw alamin. Opo. Sino kasama niya? Si ano, yung kapatid mo lalaki? Opo. Ano pangalan ko? Wesley. Opo. Magkasama yung dalawa. Iwalay din po. Ay, walay. Hiwalay kayong tatlo. Opo. Ay, ikaw, saan ka na punta? Malak kami punta, balik sa Singapore sana. Babalik sana kay Singapore. Kaso mo na naudlot, nahuli ka na, ganon. Opo. Ha? So, hindi mo alam kung nasa na yung Hindi ko po kapatid talaga mo? alam. Okay, hindi, ano telephone number niya? Siguro nagtatawagan Wala kayo. kami number. Wala, hindi kayo gumagamit ng Wala cellphone? kami SIM. Ha? Wala kami SIM card. Hindi kayo nagtatawagan. So, nung sinabi niyong, oh, maghiwalay na tayo ate, wala ka ng contact. Wala po. Pati rin sa kapatid mo si Wesley. Si Wesley, hindi ko alam sa kanila. Sa akin, wala po. Kahit si Wesley, hindi mo na nakakausap. Hindi. Simula yung huli hanggang ngayon, hindi pa kami nakausap. Simula na nahuli ka. Opo. Sigurado ka, hindi mo alam kung nasa yung kapatid mo si Sure. Alice. Ha? Sure ako. Hindi ko po alam. Ha? Hindi kayo Hindi ko po nagkakausap, ha? Hindi po. Hindi mo alam kung sa Singapore. Bakit ka sana pupunta sa Singapore? Saan? Siya mo, pupunta ka sana sa Singapore. Babalik kami sa Singapore sana tapos balak kami diretso sa Hong Kong. Sino kayo? Kayo ni Alice. Kami lalwali, Wesley. Ba't si Alice? Hindi ko alam. Kasi hiwalay na po kami. Sabi mo pati si Wesley, walay kayo. Sa Indonesia, hiwalay kami. Ha? Sa SP Pro Indonesia. Tem, kung pwede lang ako magdagdag at this point, no? Bago natin, meron akong i-attend to sana na motion kanina or request, no? Ni attorney. Pero just to point out, Miss Sheila, sabi nyo sa Indonesia, hiwa-hiwalay kayo. Pero may impormasyon po kami na dun sa Batam, Indonesia, si Zhang Jie, nag-book po siya ng 4 na kwarto dun sa Harris Hotel. So parang hindi siya para sa hiwa-hiwalay na tao, para sa isang grupo ng 4 na tao. Opo. Okay? Just pointing that out kasi kontra dun sa sinasabi mong magkakahiwa-hiwalay. SP Salamat, SP Pro Temp. Before I bring this to Miss Sheila, tatawagin ko si Sen Joel. Pero i-note ko lang kay Commissioner Tansinko sa BI, sir, ha, sa lahat ng mga teoryang sinasabi ng iba't ibang ahensya, alinman eventually yung mapapatunayan ninyo, mapapatunayan natin ang naging totoong rota at paraan ni Mayor Alice Palabas. Sa kabila nung sinabi nyo nung isang nakaraang hearing namin, sinabi nyo sa amin ni SP Pro Temp na andito pa si Alice Guo, hindi nyo pa lalabasin ng Pilipinas. Lumalabas po na ang BI na dapat po nagbabantay ng borders natin, nalusutan po kayo. No? I have to return to that later. So before I bring the discussion toward Ms. Sheila, Sen Joel, briefly please. Thank you, Madam Chair. Just to follow up, Ms. Sheila. Pwedeng patanggal ng, kung okay lang. Ms. Sheila, kanina narinig mo yung sabi ng mga kapulisan kasi Sorry po, hindi ko masyado intindi. hindi kasi ang sabi nila hindi ka daw nagsasabi ng totoo na galing ka sa farm bago ka pumunta doon sa mag-ride ng Pantalan, yung maliit na boat na binabanggit mo, no? Yun yung
paniniwala nila. Gusto ko lang na i-remind ka, paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa dito sa Senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. So, muli, totoo ba na ikaw ay galing sa farm Opo. bago ka pumunta sa Pantalan? Yes po. Kasi wala ring rason bakit ka magsisinungaling kung saan Opo. ka galing, no? So, Opo. ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Ang Salamat tanong po. ko sa'yo, gaano ka katagal dun sa farm, kayong tatlo, bago kayo umalis? Ako, ano lang, yung araw lang yun. So, yung araw Galing- na yon, Galing ako sa Bulacan. galing kang Bulacan. Tapos, pumunta ka dun sa farm. Opo. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos gabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. Oh, so silang dalawa nandun na. Opo. Matagal na ba sila doon? Una, hindi ko alam. Hindi mo alam. O, hindi ko alam kung una saan galing o kaya sa farm palagi, hindi ko sure. Oo, Kasi, basta dinatnan mo lang opo, sila. opo. So, pero doon na sila kaya natulog? Siyempre malalaman mo yon kung doon na sila natulog nung gabi na yon. Yung gabi, hindi ko, kasi yung araw yun, dating ako, yung gabi na yun, alis Umalis na po na kayo. kami. Oo. Opo. Pero sila Alice tsaka si Wesley, doon sila natulog nung Opo. gabi na yon. Oo. Hindi, yung gabi, sabay kami alis po. Yeah, pero nung dumating ka, 'di ba? Sabi mo dating ka hapon. Pagdating ka hapon, si Alice at saka si Wesley nandun na, 'di ba? Opo. Silang dalawa ba matagal lang nandun sa farm? Natulog Sigo- sila nung gabi na 'yon? Siguro. Oh, Kasi yeah. hindi ko kasama eh. Hindi mo man lang alam. Ngayon, ito yung tanong ko. Kasi aalis ka na nung gabi, 'di ba? Aalis ka ng gabi. Marami kang dalang gamit kasi Wala. tatagal ka, wala kang dalang gamit. So ang plano mo doon ka na lang bibili, mag-shopping ka kung saan. Wala, una hindi ko alam. So wala kang dalang damit? Wala. No, wala. Okay. Sige, nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong. Hindi naman sa bawal, hindi siya sinabi sa akin kung saan punta. Ikaw, sasakay ka dun sa van, hindi mo kakilala yung sasakyan mong van, Hindi. hindi mo alam saan ka pupunta. Hindi po. So handa ka na kahit saang lupalop Opo. ng daigdig, sasamahan mo siya. Opo. Kahit impyerno, samahan mo siya. Opo. Okay. So, ngayon, sumakay ka dun sa van, wala kang kinakausap, yung taong nag-drive sa'yo. Ilan kayo dun sa van? Tatlo kami, tapos may lalawa suntok sa amin. Tatlo kayo, isang driver. Opo. Pang-apat yung driver. May isa pang tao doon. So, 5 kayo dun sa van na bumiyahe ng 5 oras. Hindi ko sure kung tama 5 Oo, oras kasi hindi ko So, yun nga. matandaan Tapos talaga. sumakay na kayo dun sa bangka na maliit, di ba? Opo. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta, ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit siya sa akin. Wag daw ako tanungin. Basta samahan mo lang. Sabi. So yung buong panahon na yon, 5 oras sa van, tapos yung sa boat, mahaba din yon bago ka makarating sa malaking boat. Hanggang dun sa malaking boat. Pagdating ng lugar at saka alam ko kung saan lugar. Sa daan, sa dagat hindi ko alam. Oh, so saan lugar ka? Ang nalaman mo? Chinese name, sabi ni Wesley, Siempen na. Ano yon? Simpen na? Siempen na. Siempen na. Chinese name ang sabi niya sa akin. English, hindi ko alam. Yung lugar. Yung lugar, yung dumating namin. Yun yung pinagdatingan nyo nung sa maliit na boat o sa... Sa bago malaki, mayroon pa isang maliit. May sunto sa amin O ulit. so 2 maliit na boat bago sa malaking boat. Sa isang maliit ang botas, malaki tas maliit. Okay. So mula sa van, maliit na boat, malaking boat, and then maliit na boat. Opo. Okay. So alin lang yung alam mong lugar doon sa mga points na yon, no? Mula doon sa van, sa farm, pumunta doon sa isang lugar, may alam ka doon o hindi pa rin? Saan yung alam mong lugar? Nalaman mo? Dadating na ako sa Siempen na. Yung mismong sa ibang bansa na. Doon lang ang alam mo. So the whole time, hindi ka nagtatanong, hindi mo Wag alam. daw, sabi ni Alice, wag daw ako alamin. Okay. Basta. Ito yung tatanong ko sa'yo, Sheila, at sana magsabi ka ng katotohanan kasi ang bait naman natin sa'yo no? Habang nagbabiyahe kang ganun, syempre meron kang iniisip na meron akong kakilala, si Mayora, may kakilala na itatawid kami. Diba? So, meron ka bang nakita, nakausap sa telepono, sa personal na tumutulong
kay Alice at sa inyo, para yun kasi magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na, oh, hindi talaga ako mapapahamak, meron kasing tutulong sa amin. Siyempre, aalamin mo yun. Miss Sheila, bago mo sagutin yung tanong ni Sen Joel, yung binanggit mong lugar na Siempen na Chinese name, may pinakita sa akin si Sen Sherwin, no, na research. Yan ba ang pangalan ng Sipadan Island sa Sabah? Hindi ko alam kung yun ba yun. Basta tanong ko, Wes, sabi ko, saan na tayo dito? Saan ba tayo? Ang sabi niya sa akin, Siempen na. Okay, so at least we know yung Yun lang Chinese po. name na Siempen na. Opo, Chinese name Okay, po. so pakisagot yung Pwede tanong ni Sen pakisagot Joel yung and tanong then ko may na itatanong din ako yung sa mula inyo. dun sa van, mula dun sa maliit na boat, sa malaking boat, sa maliit na boat, meron ka bang nakita, nakausap ni Alice, narinig, kausap sa telepono na magbibigay kasi sa iyo yun ng lakas ng loob na kahit papaano may mag-aalaga naman sa atin. Hindi naman Tatagin po ako sa dagat kasi hindi daw pwede kaming open ng phone. ng phone. So, hindi siya tumawag sa telepono. Hindi po. So, sino yung nakausap niya? Yung buong halos isang buong araw na nagbabiyahe kayo? Wala. Wala siyang nakausap? Wala. So, nung iniwan kayo ng driver ng van, sumama ba yung isa pang tao? O yung kayong tatlo lang yung Kami sumakay lang na? po. Kayong tatlo lang, sumakay dun sa maliit na boat. Tapos dun sa pagsakay niyo dun sa malaking boat, kayong tatlo lang din May tao doon sa taas. sa boat. Oo. Sino yung mga nakita mong tao dun sa boat? May nakausap ka bang iba? Wala po. Basta diretso lang kami. Wala kayong kinausap? Kayong tatlo lang nag-uusap? Walang ibang kinakausap? Wala po. Mula dun sa malaking boat, sa maliit na boat, wala pa rin? Wala. May Imposible nasundo lang namang- kasi sa amin. Hindi kayong kakausapin kasi bago na pupunta yung Opo, boat. opo. Wala kayong Wala, kausap? wala. Basta sunod lang Sakay kami. lang kayo kami ng ang sakay? Opo. Parang hindi naman yata makatotohanan yun, Hindi. Sheila. Kasi Yun wala kang kasi kausap. talaga, Kunyari, ako yung nagmamaneho nung boat. kung makamay usap, Sumakay lang ako. ang usap niya, kung makasunod lang yan sa kanila, ganun lang, wala na iba. Sasakay lang kayo? Opo. Parang mahirap po paniwalaan. Sige, Madam Chair, thank Madam you. Chair, if I- Salamat, Sen Joel. Follow-up question muna. Actually, may mga tanong ang chair sa inyo. Isama nyo na yung naikwento nyo so far kay Sen Joel, no? Ikwento nyo sa amin, paano yung naging buong biyahe nyo mula dito sa Pilipinas hanggang makarating kayo sa Batam, Indonesia. Miss Sheila. Paano po? Mula dito sa Pilipinas, ang naikwento nyo so far sa amin, nakarating kayo dun sa Siempen na ayon sa pagkakaalam namin, yun ay Sipadan Island sa Sabah. Paano kayo pumunta mula dun sa Siempen na sa iba pang mga lugar hanggang paano kayo nakarating sa Batam, Indonesia? Yung huling lugar kung saan kayo nakuha at naibalik dito sa Pilipinas. Pakikwento sa amin. Punta kami una Malaysia. Okay. Tapos ang sunod Singapore. Okay. Tapos Malaysia, Singapore. Tapos sunod Indonesia. Okay. So, yung pagpunta nyo sa Malaysia, yan yung kwento nyong nakarating kayo sa Siempen na. Opo. Okay. So, kaya lalong namumuo sa isip namin na Sipadan Island ngayon, Sabah. Di ko Oo, alam dahil kung yun, ano po. okay lang. Sinasabi ko rin lamang sa inyo. Mula Malaysia, paano kayo pumuntang Singapore? Plano po. Eroplano. Sinong tumulong sa inyo para makasakay ng eroplano? Sinong nag-arrange para makarating Mayroon kayo isang sa babae. Singapore? May isang babae. Sino po yon? Hindi ko kilala. Hindi nyo kilala. Sumakay kayo ng Singapore Airlines? Hindi ko alam kung ano airlines. Basta plano. Airline. May check ata siguro sa ano yun. Yes, ma-check po namin. Gaya ng nabanggit ko kanina, dear colleagues, itatanong ko po sa BI at sa NBI yung kopya at yung original ng passports ni na Miss Sheila at Guo Huaping kasama po yung mga stamps. Ipapakita po natin ito dito. Opo. At meron na pong kopya ang komite. So, mula Singapore, paano kayo pumuntang Batam, Indonesia? Ferry yata. Yung malaki ng ano. Okay, sumakay kayo ng ferry na malaki papuntang
Indonesia, papuntang Batam sa pagkaalam Madam Chair, namin. Just to, Sen. just to, Joel. just to follow up yung bananggit niyo po, no, nung dumating kayo ng Malaysia, wala kayong passport na pinatatakan o kung ano man, galing Pilipinas, wala kayong pinuntahan, walang sumundo sa inyo na immigration, walang kahit na anong gobyerno na sabi sa inyo, teka lang, bawal muna pumasok dito, i-check muna namin, ikaw ba talaga si Sheila Go? Walang ganon? Wala Wala. po. So, paano yun? Basta may yung isang babae siyang bahala lahat. Oh, so dun mo binigay yung passport nyo sa babae na yon. Siya Siya rin daw yung bahala. babae na yun na tinuturo mo, na tumulong sa inyo na nag-arrange nung flight nyo from Malaysia to Singapore. Opo. Siya din. The same person yan. Isa lang na Yun babae. lang po, babae. Okay, thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Joel. And Miss Sheila, yung babaeng yun ba ay Pilipina ba siya? China ba siya? Ibang nationality ba siya? English ang ano niya kaya hindi ko makuha. English ang salita niya. Puti ba siya o Asian? Yung tama lang, parang tayo. ganyan Parang po. tayo lang. Siya ba ay Malaysian? Hindi ko sure Oo. kasi hindi namin tanong tapos English lang ang ano niya, language niya tapos parang tayo-tayo lang ganyan yung kulay. Ganun. O siya ba ay Singaporean? Hindi ko alam po talaga. Alright. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Siem Pen na, kasama mo si Mayor Alice at si Wesley po. Wesley. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Hindi, di po, ba? Hindi po. Okay. Mula Malaysia o Siem Pen na papuntang Singapore, kasama mo pa rin si Mayor Alice at si Wesley. Opo. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Si kasi kita namin sa Malaysia. Nakita nyo siya sa Malaysia at kasama na siya papuntang Singapore. Opo. Okay. And mula Singapore papuntang Indonesia na sumakay kayo ng ferry, magkakasama kayo sa ferry ni na Alice, Wesley at Hindi Cassie. po. Hindi. Si- Sino ang kasama nyo Si sa ferry? ako, si Cassie, tsaka si Alice. Okay. Hindi nyo kasama si Wesley sa ferry papuntang Nauna po si Wesley. Nauna si Wesley sa Indonesia. Okay. Tapos ano ang ginagawa nyo sa Batam? Para saan kayo pumunta doon? Kasi ang sabi ni Wesley, mooring daw siya tapos gusto Ano niya po? mooring daw siya. Wala siya ginagawa. Mooring. Board. Tapos gusto niya pasyalan ganun. Kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam. Tapos Okay. ayun, sunod kami. Saan kayo sa Batam na-capture ng mga otoridad ng Indonesia? Saan doon? Saang lugar doon sa Batam? Hindi ko alam mo ano lugar, basta ang alam ko yung hotel namin is Halis. Yes, your hotel was Harris. Sa hotel ba kayo nahuli or sa ibang lugar sa labas? Sa immigration ng Batam Sa immigration kayo nahuli? doon sa ferry pasakay kami. Yes. Doon po kami. Doon kayo nahuli sa ferry, nahuli ng immigration Opo. ng Indonesia. Pagpunta ang Singapore. Papunta sanang Singapore, pabalik Opo. ng Singapore. Okay. So, nahuli kayo ng immigration ng Indonesia. Okay. I think this is a Yes. Okay. Timing. Thank you ito po yung kopya mula sa BI or ito yung original mula sa NBI? Commissioner Copy Tansinko. from BI, ma'am. Copy po ng BI. So nakikita po natin dito ang passport ni Miss Sheila Leal Guo at nakastamp, entered Sabah. So tama po ang ipinakita ni Sen. Sherwin sa akin. Malaysian immigration yan, pero yung Siem Pen na ay mukhang Sabah nga sa pagkakakilala natin or particularly Sipadana Island. At may nakastamp na rin dun sa kabilang page, deportation. I suppose yan po ay mula na sa Indonesian immigration. Tama po, Commissioner Tansinko? Yes, ma'am, nung after mahuli sila. Okay po. And may ganito rin po kayong mga kopya ng photo page at saka stamps ng passport ni Alice Leal Guo or Guo Huaping, Commissioner. Kay Sheila lang po at Kay saka Sheila. kay Cassandra. And kay Cassandra Leong. Alright.
Madam Chair, isang Yes, isang Senator. question lang kay Miss Sheila. Gamit mo lagi yung Philippine passport mo? Opo, Oh, hindi yung Chinese passport. hindi po. Oo. Pero dala-dala mo rin yung Chinese. Po. Oo. So, Madam okay. Chair, So, sila- dalawa yung gamit mong passport. Thank you. Salamat, Sen. Joel. Ifa-follow up ko yan tungkol sa dalawang passports, Philippine and Chinese. SP Pro Tem. Thank you, Madam Chair. Sheila, kasi kanina sinabi mo bago kayo sumakay ng maliit na bangka, galing kayo sa farm, at tinawagan ka ni Alice. Sinabi ni Alice sa'yo, samahan mo ako at may pupuntahan tayo. Bakit dala mo kagad ang passport mo? Ha? Nasa kanya eh. Nasa kanya yung passport mo. Opo. Bakit nasa kanya yung passport mo? Oo, kasi minsan may kailangan siya, mga ID, may ano, hindi ko alam. Nasa kanya. Ha? Ano? Nasa kanya po yung passport ko. Bakit nga lagi sa kanya yung passport mo? Bakit hindi mo hawak? Ano yung passport na nasa kanya? Yung Philippine passport o yung Chinese passport? Parehas po. Parehas. Oo, Nasa... siyang may hawak po. Kasi yung Chinese passport, hindi naman ako gamit eh. Tapos yung Philippine passport kasi minsan may kailangan ID na kailangan gamit kaya nasa kanya po. Lagi nasa kanya. Yung kay Wesley, nasa kanya rin. Hindi ko po alam. O paano kayo nagkita ni Cassandra sa ano? Magkakilala talaga kayo ni Cassandra? Ito sa Malaysia. O, magkakilala talaga kayo? O sa Malaysia. Doon lang kayo nagkakilala sa Malaysia? Yung una sa Pilipinas, alam ko lang yung pangalan niya, pero hindi ko siya kita. Oh. Pero kilala ni Alice. Si Hindi ko Cassandra. alam, siguro. Hindi. Paano kayo nagkita sa Indonesia, sa Malaysia? Sa Malaysia. Oh, paano kayo nagkita? Si Wesley ang ano sa kanya, ang tawag sa kanya. Ang Nagtawag? kontak sa kanya Tapos sa na nagkita? sa Malaysia. Saan nga doon? Hindi ko alam yung lugar po. Oh, Hindi so, ako kapisado to. nung nagkita kayo ni Cassandra, kasama na si Alice. Opo. So, nakilala mo na si Cassandra. Ano pinag-usapan ninyo? Usapan sa Nila Alice tsaka ni Cassandra. Anong usap-usap nyo? kami? Wala, Oo. kwento-kwento. Kumusta? Ganun po. Kumusta lang? Opo. Wala na iba? Wala po. O tapos, saan na pumunta si Cassandra? Magkasama na kayo? Opo. Pareho kayo nahuli, di ba? Opo. Ha? Opo. So hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung nasa kapatid mo. Hindi po talaga. Okay. Thank you, Madam Chair.